Kasambahay ang work nun, te. Meaning, malinis siya, kahit mukhang hindi siya malinis. Dark skin kasi sila eh, kaya akala mo marumi. Tsaka ikaw lang naman ang nakakakita ng dumi sa ibang tao. Tapos sarili mo, hindi mo naman makitaan. Bago mo sana unahin manghusga, magtanggal ka muna ng muta mo, te. Tabi nga dyan, ang bigat kaya nito. Huwag ka makikikain ng pansit mamaya ha. Hindi talaga, dahil alam ko na kung paano nila lulutuin yun. Malamang sa maruming pamamaraan. Sa mukha pa lang nila alam mo na kung paano sila kumilos. Unang tingin ko pa nga lang sa kanila, alam ko na kung anong klaseng tao sila eh. Hindi ka Diyos na lumalang sa mga tao para malaman mo kung anong klaseng tao sila. Kilalanin mo ng hustong iba bago ka humusga dahil tandaan mo, te. Iba ka rin sa paningin nila pero hindi lahat ng tao nauunang husgahan ka. Yun sana ang tandaan mo. Sa hirap na pinagdaraanan ng bawat tao, wala tayong karapatan bigyan sila ng pangalan dahil lang sa tingin natin yun na sila. May dahilan kung bakit sila ganyan at hindi natin alam kung ano yun. Libre lang, maging mabait. Sadyang may mga tao na mapanghusga. Pinangungunahan ng salita ang pagkilala sa isang tao kahit na hindi pa naman nila ito kinikilala. Ganon ang pag-uugali ni Monica. Mas pinipili niyang husgahan agad ang ibang tao. Dahil sa ganong ugali, mararanasan niya ring maparusahan gamit ang itim na kapangyarihan. Magagawa pa kaya niyang makita ang pagkakamali niya o hahayaan na lang niyang sakupin siya ng kaparusahan na ipinataw sa kanya? Mayumi, tago mo yung cellphone mo. Hawakan mo ring maigi ang bag mo. Umayos ka ng upo. Usog ka rito, dali. Ha? Bakit naman, te? Anong meron? Wala namang gaanong tao. Wala ring sasakay. Yung naroon sa dulo. Ayun o, yung nasa likod ng driver. Mukha yang hindi ba pagkakatiwalaan. Tingnan mo, mukhang adik. Grabe ka naman, te. Mukha naman siyang maayos na tao. Marumi lang yung suot niya dahil baka mamaya nagtatrabaho yan sa construction. Mukhang pagod nga rin siya, oh. Hindi naman siya mukhang adik. Ay basta, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Baka mamaya bigla yang pumara tapos hablutin niyang cellphone mo. O kaya yung bag mo. Mahihirapan tayong habulin yan. Sundin mo na lang ako. Noong una, ayaw pakinggan ni Mayumi ang kanyang ate, pero si Monica na mismo ang kumuha ng cellphone ng kapatid, lalo na noong bababa na ang lalaki. Kapit na kapit talaga ang dalaga sa mga gamit niya na halatang hindi niya hahayaan ang sino man na makuha ito sa kanya. Noong nakababa na silang magkapatid, sa kanya ibinigay ang cellphone ni Mayumi. Nainis pa nga nung una si Mayumi, lalo na at may kausap siya nung mga sandaling kunin ng kanyang ate ang cellphone niya. Dalawa lang silang magkapatid, 5 taon ang agwat, pero magkasundo naman sa halos maraming bagay. Maliban na lang sa naiibang pag-uugali ni Monica na halos lahat ng tao sa paligid niya ay pinaghihinalaan niya. Yun din ang ugali na pinapabago sa kanya ng kapatid. Si ate naman, para kang ewan dyan. Para kang praning sa lahat ng tao. O ano, na-scam ka na ba? Parang iisang mukha lang kasi nakikita mo sa mga tao eh. Palaging masama. Nag-iingat lang ako, no? Alam mo naman ang mga tao sa paligid natin. Aminin mo man sa hindi, kahit na sino pwedeng gumawa ng krimen. Kaya gusto ko rin kayong iiwas sa kapahamakan. Lalo na ikaw, parang halos lahat ng tao pinagkakatiwalaan mo. Naghihinala din naman ako sa iba pero hindi naman ganyan sa ginagawa mo na lahat talaga as in ha. Pero ikaw, kahit saan ka magpunta lahat ng tao, hinuhusgahan mo na agad. Makita mo lang na may mali eh, yun na agad sila. Makita mo lang na kakaiba, may masasabi ka na. Hindi to masama, lalo na kumpara to sa pag-iingat natin. Tara na, bumili na tayo ng ireregalo kay mama. Gusto nun gold na necklace. Bilisan mo maglakad. Yung bag mo hawakan mo maigi. Tingnan mo ang daming tao rito, baka may mag-snatch niyan. Ayusin mo nga yan. Pinagsasabihan lang kita lalo na sobrang lala ng panahon ngayon. Sa mga araw na lumipas, kung sino-sinong tao na ang nahusgahan ni Monica. Kakilala man niya o hindi,
Nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya at kahit na ganon, wala siyang nagiging kaibigan dahil ayaw niyang kumilala ng iba. At mas lalong ayaw niyang magtiwala sa kanila. Isang araw, napansin niyang may bagong lipat sa kanila. Sino na naman kaya yan, ano? Baka mamaya killer yan. Kumbaga nagtago lang dito. Pwede kasi yung ganun eh. Killer sa QC magtatago? Te, kapag killer sa probinsya yan dapat magtago para walang gaanong tao. At walang gaanong access sa social media. Walang nakakakita sa kanila. Nagtago ka pa kung doon ka pupunta sa madaling puntahan. Ano ka ba? Wala naman sigurong tanga na kriminal, ano? Pwede pa rin naman talaga. Baka bagong labas lang sa kulungan. Tingnan mo nga yung lalaki. Sobrang payat. Baka adik pa yan. Yung babae, okay naman, medyo bata pa. Feeling ko kasing edad ko lang yun o mas matanda sa akin, ganun. Pero parang medyo may something din eh. Duda ko sa dalawa na yan. O ano, kapag payat, adik na? Hindi ba pwedeng may sakit lang siya? Hindi naman sa ganun. Kasi, ayan o, tingnan mo siya. Kaya doble ingat ha. Lagi magsasarado ng pinto. Ikaw, tanga ka pa naman. Kapag umuwi ka, hindi ka nagsasarado agad. Minsan bukas pa yung bintana mo. Hindi naman siguro yan papasok sa bahay, no? Sa dami ba naman ng CCTV na pinalagay mo, te? Kahit lamok, makikita mo ilan yung pumasok. Saka, ilan na lang yung nakalabas ng buhay. Okay mo naman? Nag-iingat lang. Pwede naman kasi tayong mag-ingat na walang kasamang panghuhusga, no? Kawawa naman yung tao. Mamaya lumipat lang sila dito dahil kailangan nila ng maayos na bahay. Malay mo naman kaya siya ganyan. Kasi may pinagdaraanan. Hindi mo naman pwedeng sabihin kung ano ang isang tao base sa itsura lang niya eh. Don't judge a book by its cover nga, di ba? Ay pues, I do judge a book by its cover. Dahil kahit sa totoong book, sa cover ako nakabase. Pues din, hindi lahat ng panghihinala mo ay totoo. Yung manong nga na nagbebenta ng ice cream sabi mo noon na nangunguha yun ng bata tapos nagbebenta ng kidney. O kita mo, hanggang ngayon nagbebenta pa rin ha. Tapos nakita natin siya nung graduation ng anak niya. Mali-mali ka lang ng pagkilala sa isang tao, no? Tigilan mo yan, te. Kahit na anong sabihin ni Mayumi sa kanyang ate, hindi pa rin siya pinakikinggan nito. Dahil para kay Monica, lahat ng panghuhusga niya ay tunay. Hindi naman niya huhusgahan ng isang tao kung hindi niya ramdam na masama ito. Hanggang sa isang araw, may nakita silang balita. Ito, tingnan mo to. Ayan, pinatay siya ng delivery rider. Oh, alin yan? Yung sa may babae na taga San Jose? Oo, ito yung sinasabi ko sa'yo kaya ayokong panay ka rin order eh. Madalas pa naman na ikaw lang ang nasa bahay o kaya si nanay lang. O, paano kung magkaganito ka? Yun pa namang rider na madalas nagde-deliver dito sa atin, mukhang mamamatay tao. Mukha pang manyakis kung tumingin. Hindi mo talaga ako masisisi dahil ang daming balita na nakikita ko. Nabasa ko yung isang post niyan. Magkakilala daw silang dalawa. Tapos itong si babae may atraso dyan sa rider. Gumanti lang din daw yung rider kasi may ginawa yung babae. Well, mali pa rin naman siyang patayin yung babae. Pero hindi mo pa rin alam kung anong motibo ng gumawa ng masama. Parang kampi ka pa dun sa nagkasala. Hindi yun ang ibig kong sabihin, okay? Ang sinasabi ko, yung motibo. Minsan, oo. Minsan ha, hindi ko sinabi na palagi. Minsan kasi, may mga tao talaga na nakakagawa lang ng masama dahil sa pagganti. Pero hindi ko sinabi na tama yon ha. Tulad nung nanay na pinatay yung rapist ng anak niya. Oo, di ba? Parang ganun ba? Basta, kahit na. Wag ka na mag-order online ha. Tingnan mo yung sasakyan mo ha. Send mo sa akin ang plate number ng tricycle para alam ko kung anong sinakyan mo. Te, OA ka talaga. Magkakilala na tayong lahat dito. 20 years ng buhay ko, dito na lang umikot. Kilala nila ako. Kilala ko rin buong angkan nila. Huwag ka dyan ha. Bye. Ganun talaga si Monica. Kaya minsan kapag nakikita siya ng ibang tao, iniisip na agad nila kung anong klaseng panghuhusga na naman kaya ang maipapataw sa kanila. Sa totoo lang, may mga nakaaway na si Monica pero wala pa ring nagbabago sa kanya.
Ilang beses na rin siyang pinagsabihan ng kanyang mga magulang pero hindi talaga siya nagbabago. Hanggang sa isang araw, nasa palengke siya. Bumibili ng gulay kung saan nakita niya ang isang babae na pamilyar sa kanya. Parang kilala kita. Ako yung bago niyong kapitbahay. Lagi kitang nakikita kapag papasok ka na ng trabaho. Yung panganay ni Aling Diyosa. Kaya pala parang nakita na kita. Kasama mo yung lalaki na payat? Ano mo yun? Asawa ko. Oh, asawa mo yun? Kumusta naman ang age gap? Magkasing edad kami. 25 kami pareho. 25 ka pa lang? Ay, sorry. Nagulat lang ako kasi magkasing edad lang pala tayo. Ay, sige, okay na yan. Magkano yan lahat? 376 lahat. Nagmamadaling umuwi ang dalaga dahil ang dami niyang nais na sabihin sa kanyang kapatid. Pagka-uwi niya, naabutan niya si Mayumi na naglilinis ng bahay. Parehas kasi silang walang pasok. Hindi niya pa nailalapag ang mga pinamili niya, ibinalita niya agad sa kapatid ang nalaman niya. Bakit naman mukha silang matanda? Alam mo, baka nagdadrugs yung mga yun ano? Maaga kasi nakakapagpatanda ng mukha kapag ganun eh. Kaidaran ko lang sila pero akala ko nasa 40s na sila. Tapos yung boses ng babae, hindi ko na itanong ang pangalan. Parang gasgasado. Sus, akala ko naman kung anong sasabihin mo. Pinahinto mo pa ako sa pagmamap ko. Hindi naman sila mukhang adik, no? Baka naman matured lang tignan. Pwede naman kasi yung ganun eh. Minsan nga may mas bata sa'yo pero matured ang mukha. Hindi Iba talaga yung pakiramdam ko sa kanila eh. Baka gumagamit talaga yun ng pinagbabawal na gamot. Wala naman kasi sa mukha yun. I mean, alam ko rin naman tumingin ng mukha kung mukhang adik ba. Ganun. Pero siya, hindi ko naman nakikitaan na mukhang adik eh. Mali lang talaga yung pagkakakilala mo dun sa tao, te. Huwag mo naman agad husgahan yung mukha ng tao. Hindi Kahit sa mukha pa lang, alam mo na kung anong klase siya ng tao. Bakit ikaw? Ang bait mo tingnan, mukhang anghel, pero yung ugali mo naman kakaiba. Akala mo kung titingnan ka parang hindi ka mapanghusga. Nagsasabi lang ako kung anong nakikita ko, no? Ay, maglilinis na lang ako ng sala, kesa madamay akong magkasala. Bahala ka na dyan, te. Napapailing na lang si Mayumi sa inaasta ng kanyang kapatid. Kahit naman tao na hindi dapat husgahan ay hinuhusgahan ito. Isinumbong din ni Mayumi ang kanyang ate kaya pinagsabihan ito ng kanilang mga magulang. Ilang araw pa ang lumipas habang kumakain mag-isa sa labas si Monica, napansin niya ang isang babae. Hindi naman niya ito kilala pero may panghuhusga na agad sa kanyang mga mata. Ano ba naman yung babae na yan? Wala man lang ba siyang respeto sa sarili niya? Nakakaloka naman, ang iksi na nga ng palda niya, nakatube pa. Pokpok ata yan eh. Ang landi siguro niyan. O kaya baka naging kabit yan. Baka kabit yan ang kasama niya. Ang tanda na niya na. Ilang taon na yan Kung tutuusin baka lolo na niya yan. O kaya tatay niya. Hay, unang kita mo pa lang talaga sa isang babae, makikita mo na agad kung anong klase siyang tao. Bakit ba may mga ganyang babae? Hindi na nahiya. Pumwesto ang dalawa sa lamesa na katapat niya. Hindi na siya nagsasalita pero sa utak niya puno na ng panghuhusga sa babae. Kung ano-ano na rin ang tumatakbo sa kanyang utak. Kung paano maging malandi ang babaeng hindi niya kilala at kung paano ring magloko ang lalaki sa asawa nito para lang pumatol sa isang babaeng bayaran. Hanggang sa narinig ni Monica na tawaging tatay ng babae ang kasama nitong lalaki. Kasunod na umupo sa tabi nila ay isang ginang na tinawag naman niyang nanay. Doon niya lang nalaman na magulang yun ang babae na sinasabihan niyang malandi. Pero kahit na nagkamali na siya sa kanyang panghuhusga, hindi pa rin siya nakaramdam ng kahit na anong hiya o konsensya. Habang naglalakad siya pauwi, nakasalubong niya ang bago nilang kapitbahay. May hawak siyang bag, kaya mahigpit niya itong niyakap.
Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Adik tong lalaki na to. Tingnan mo. Kapag ito lumapit sa akin, ako ipapalo ko sa ulo niya tong tumbler na hawak ko. Sige lang, lumapit ka ritong hayop na adik ka. Lumiko sa tindahan ang lalaki. Bibili lang pala ito at napagkamalan lang ni Monica na sa kanya papunta dahil sa dinaraanan niya ang lokasyon din ng tindahan. Hanggang sa nakauwi siya ng bahay nila, yakap na yakap siya sa kanyang bag. Naabutan naman niya ang kapatid na nakahiga sa sofa at nanonood. Para namang mawawala sa'yo yung bag mo na yan. Kulang na lang pakasalan mo yung bag mo. Munti ka na kasi yan mas-snatch sa akin eh. Ha? Bakit? Paano? Pagsakay sa jeep? Sa pilahan ba? Hindi, dyan lang mismo sa atin papasok. Malapit kina Aling Mireng. Oh, bakit naman may snatch dyan? Ano yan, kukunin ng kakilala natin? Te, walang snatcher na kukuha ng gamit mo. Lalo na kung alam nilang kapitbahay ka lang nila. Kung ano-ano naman yung ino-overthink mo dyan, dalulo ka. Totoo yung sinasabi ko. Kunwari pa yung bago nating kapitbahay na bibili sa tindahan. Pero kita ko tingin niya kanina nasa bag ko. Over naman yan sa pagbibintang. Yung asawa na naman yan ni Thea, no? Ewan ko kung sino siya. Basta yung adik din na babae. Malamang kapag adik, kahit sino tinatalo nun. Saka ilang buwan pa lang sila dito, no? Baka kaya bagong lipat sila kasi nga may kaso sila. Mukha silang kriminal. Grabe ka naman magsalita sa mga yun. Ewan ko talaga ha kung hindi ka makahanap ng katapat mo. Diyan sa ugali mong yan, aba, maraming maiinis sa'yo niyan. Grabe kang manghusga ng tao eh. Wala namang ginagawa sa'yo. Aba, alangan namang hintayin ko pa na may gawin sa akin. Nag-iingat lang ako, no? Iba ang panahon na to. Lahat kayang gumawa ng masama. Lalo na yung mga mukhang kriminal. Okay, sige. Sabi mo yan eh. Patuloy na nagsasalita si Monica habang ang kapatid niya naman ay nagpatugtog na lang. Magkaiba talaga ang kanilang ugali. Ayaw na ayaw ni Mayumi na nanghuhusga kaagad ng ibang tao, lalo na't kung ang basehan lang ay ang itsura o ang pinagmulan. Dahil hindi nakikita ng mga mata ang pinagdaraanan ng ibang tao. Kung ano ang hindi nila sinasabi o kung ano ang mga laban nila sa buhay. Sa mga araw na lumipas, ang palaging pinupuntirya ng panghuhusga ni Monica ay ang mag-asawang bagong lipat lang. Isang hapon, noong nasa bahay lang siya at naglilikom ng mga sinampay, pansin niyang wala ang isa niyang paboritong damit. Nagduda na agad siya. Sakto pa nung palabas ng bahay si Thea, agad din itong bumalik. Nagmamadali pa. Ipinasok na muna ni Monica ang mga damit bago niya pinuntahan ang kapitbahay. Bakit, be? Alam ko kinuha mo yung damit kong nakasampay. Ha? Nakasampay saan? Malamang dyan sa sampayan namin. Ilabas mo na yon. Makikita ko pa rin naman yon kapag sinuot mo eh. Ha? Wala akong kinukuha. Hindi ko naman ugali na manguha ng gamit ng iba. Saka ano naman ang gagawin ko dun? Bakit nagmamadali kang pumasok kanina nung nakita mo akong nangunguha ng sinampay? Kitang-kita ko yun. Kalalabas mo lang tapos biglang pasok sa bahay nyo. Sinasabi ko sa'yo para maging maayos tayo rito, ilabas mo na yon. Nagmamadali akong pumasok dahil nakalimutan kong patayin yung kalan. Hindi naman kita nakita kanina. Tsaka wala akong kinukuhang damit dyan sa sampayan ninyo. Hayaan mo na. Makikita ko rin naman yon kapag ginamit mo. Kilala ko lahat ng gamit ko, no? Hindi na pinatulan ni Thea ang dalaga. Habang nagtutupi ng damit si Monica, wala siyang ibang ginawa kundi ang magsalita ng masasakit tungkol sa kapitbahay nila. Kinutyanan niya ang lahat dito, sa pisikal na itsura, hanggang sa klase ng bahay nila, ang itsura ng asawa, maging ang trabaho nito. Maya-maya pa, dumating ang kapatid niya. Oh, te, bakit naman nagsasalita ka dyan mag-isa? Okay ka lang ba talaga? Hindi. Naiinis kasi ako dyan kay Thea. Ano na naman bang ginawa niya sa'yo? Sa susunod kapag magsasampay kayo, bantayan nyo ha. May kawatan tayong kapitbahay. Ano na naman ba yan? May pinagbibintangan ka na namang tao. Paano?
Kanina, di ba kinukuha ko nga to mga sinampay. Pansin ko nawawala yung damit kong binili natin sa mall. Yung kulay brown na may hati dito sa gilid. Tapos parang patsyub siya dito sa kabila. Tanda ko yun na nilaban eh. Tapos nung nakita niya ako nagliligpit ng mga damit, ayun, bumalik papasok sa bahay nila. Kinumpronta ko. Ang sabi ba naman sa akin, nakalimutan niyang patayin yung kalan. Kung di ba naman gawain ng mga kawatan ng magsinungaling. Yung binili natin? Di ba hindi mo naman yun pinasampay sa labas? Kamo hindi yun pwede maarawan, baka mag-fade yung kulay. O doon mo yun sinampay sa kabilang kwarto Teka. Ayan nga nakahanger pa dyan. Ayan ba yun? Sinilip ng dalaga ang sinasabi ng kapatid niya. Doon niya nakita ang damit na hinahanap niya. Hindi ito nawala. Nakalimutan niya lang na doon niya pala nailagay. Humingi ka na sorry, te. Kawawa naman yung tao. Kinumpronta mo pa. Hindi ka pa nasiyahan na husgahan yung itsura nila. Pinagbintangan mo pa talaga na magnanakaw. Ikaw tong hindi alam kung anong ginawa mo sa mga gamit mo. Bakit? Masisisi mo ba ako na nagduda agad ako? Paano ba naman kasi? Bakit siya biglang magmamadali nung nakita niya ako? Ibig sabihin nun, kinabahan siya. Malay mo naman, hindi ka niya nakita. Tapos naalala niyang hindi niya napatay yung kalan. Ganun ako minsan Kapag yung utak ko biglang nakaalala ng gagawin ko, nagmamadali din ako tapos hindi ko na alam kung sino mga taong nasa paligid ko. Kasalanan mo yan. Kasi pinangunahan mo agad ng panghuhusga. Kawawa sa'yo mga tao talaga. Mag-sorry ka, hoy. Hindi humingi ng tawad si Monica dahil para sa kanya, wala naman siyang naging kasalanan. Ilang araw pa ang lumipas. Ang dami niyang taong nahusgahan, pero kahit na napapatunayan niyang mali siya, hindi niya pa rin inaamin na mali nga siya. Walang paghingi ng tawad. Hanggang sa dumating ang isang araw, may kapitbahay sila na nanghihiram ng pwedeng paglutuan ng handa para sa anak nito na may kaarawan noong araw na yon. Ay, hindi kami basta nagpapahiram ng kaserola, be. Hindi kasi pwede yung ganon. Kasi baka magkahawahan ng sakit Sumagot ang babae na wala naman daw silang sakit at noon pa man nanghihiram na sa kanila ng gamit. Sakto na wala sa bahay ang mga magulang ni na Monica at siya lang ang naiwan sa bahay kaya sa kanya nagsabi. Hindi talaga. Ayoko Si mama kasi yun, maawain. Pero hindi niya alam kung ano yung risk kapag nagpapahiram ng gamit sa ibang tao. Kahit na hindi niyo sabihin, halata naman na may sakit kayo. Yung anak mo sobrang payat, tapos ikaw naman nangingitim yung ilalim ng mga mata mo. Hindi naman sa panghuhusga ko Kung ano yung nakikita ko, yun lang din naman ang sinasabi ko. Pasensya ka na, hiram ka na lang sa iba. Hindi na umapila pa ang babae dahil alam niyang hindi pa rin naman siya pakikinggan ni Monica. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa nakauwi si Mayumi kasama ang mga magulang nila. Ma, saan dito? Itong malaking lutuan ba? Oy, saan mo yan dadalhin? Tumawag kasi si Ate Ani kanina. Ang sabi niya, nanghihiram daw siya sa'yo kanina kaso hindi mo pinahiram. Wag na yan, hayaan mo siya. Dapat kasi kapag alam nila na gusto nila maghanda, bumili sila ng gamit nila. Hindi yung nanghihiram sila. Minsan lang naman yun manghiram, te. Tsaka nagbabalik naman sila. Mukhang may sakit yun Ang papayat nilang pamilya. Baka mamaya mahawaan pa tayo. Payat na talaga yung lahi nila. Walang sakit yun, no? Mas healthy pa nga sila kesa sa'yo. Saka mukha silang marumi. Parang hindi naglilinis, ganun. Kaya malamang kapag nagpahiram sa kanila, marumi lang din ibabalik. Kasambahay ang work nun, te. Meaning, malinis siya, kahit mukhang hindi siya malinis. Dark skin kasi sila kaya akala mo marumi. Tsaka, ikaw lang naman ang nakakakita ng dumi sa ibang tao, tapos sarili mo hindi mo naman makitaan. Bago mo sana unahin manghusga, magtanggal ka muna ng muta mo, te. Tabi nga dyan, ang bigat kaya nito. Huwag kang makikikain ng pansit mamaya Hindi talaga dahil alam ko na kung paano nila lulutuin yun. Malamang sa maruming pamamaraan. Sa mukha pa lang nila alam mo na kung paano sila kumilos. Unang tingin ko pa nga lang sa kanila alam ko na kung anong klaseng tao sila Hindi ka Diyos na lumalang sa mga tao para malaman mo kung anong klaseng tao sila. Kilalanin mo ng hustong iba bago ka humusga.
Dahil tandaan mo, te, iba ka rin sa paningin nila. Pero hindi lahat ng tao nauunang husgahan ka. Yun sanang tandaan mo. Sa hirap ng pinagdaraanan ng bawat tao, wala tayong karapatang bigyan sila ng pangalan. Dahil lang sa tingin natin yun sila. May dahilan kung bakit sila ganyan at hindi natin alam kung ano yun. Libre lang ang maging mabait. Then, libre lang din naman manghusga. Bakit? Kailan ba tumama ang panghuhusga mo? Hindi palagi, pero may tumatama. Ibig sabihin lang nun, tama pa rin akong kumilala ng iba. Ay, ang hirap mong kausap, te. Yan dapat ang hinuhusgahan. Hindi na nakipagtalo pa si Mayumi sa kanyang kapatid. Kahit na ilang araw o linggo ang lumipas, kung ano-anong kwento ang naririnig ni Mayumi mula sa kanyang ate. Pero lahat ng yon ay kinokontra niya naman, lalo na kung may kinalaman sa panghuhusga sa isang tao. Ayaw na ayaw kasi ni Mayumi ng ganon, lalo na kung ang hinuhusgahan ay taong kahit pangalan ay hindi nila alam. Madalas na ganon ang ate niya. Kahit saan ito magpunta ay may hinuhusgahan siya. Lahat na ata ng taong makikita ng mga mata niya. Isang araw, habang nasa grocery sila, may napansin si Monica. Kita mo yung babae na yun? Hindi nahihiya ano? Bakit naman siya mahihiya? Kumakain lang naman siya. Kababaeng tao kakain ng ice cream tapos tatawa ng ganyang kalakas? Ay, hindi yata ako na-inform na bawal palang kumain ng ice cream ang mga babae habang tumatawa kasama ang mga kaibigan. Uy, kailan pa ba yun pinatupad, ha? I mean, ang sagwa kasi tingnan. Paano kung makita ng mga lalaki ang ganyan? Parang wala kasing respeto sa sarili yung mga babae na ganyan eh. Malandi siguro yan. Kung kani-kanino na lang yan sumasama. Baka mamaya may HIV na yan. Grabe ka naman, te. Nakita mo lang kumain ng ice cream kung kani-kanino ka agad sumasama. Paano kung jolly lang siya? Sino ba naman hindi tatawa kapag kasama ang mga kaibigan mo, di ba? Saka, hindi mo siya kilala, te. What if, kaya siya ganyan kasaya kasama yung mga kaibigan niya kasi may problema siya sa bahay nila. Oh, tas kumakain sila ng ice cream. Malay mo, libre ng friend niya para gumaan yung pakiramdam niya. Hindi naman kasi porket yan ang nakikita mo, yan na talaga siya. Kanina, yung matanda na kasama yung apo niya rito, hinusgahan mo na agad. Pinagbintangan mo magnanakaw. Kakain lang pala sila sa Jollibee kasi nga birthday nung apo niya. Paano? Bakit kasi ang dungis nila? Mahirap nga sila, di ba? Mali mo nangangalakal sila tapos nakaipon sila ng pera para makabili man lang ng spaghetti para dun sa bata. Alam mo, hindi mo kasi alam ang pinagdaraanan ng bawat tao, okay? Kaya huwag kang manghuhusga kaagad. Ay, hindi ko na problema kung gano'n ang tingin ko sa kanila, no? Bakit kasi hindi nila ayusin ang sarili nila? Ay, sino ka naman dyan? Hindi nila pwedeng baguhin ang sarili nila base lang sa itsura na gusto mo na makita. Hindi pwedeng maging people pleaser lahat ng tao. Ay, kasi wala naman sila mahihita sa iyo eh. Hindi ikaw ang dapat pasayahin nila, kundi yung sarili nila. Suotin nila yung tingin nilang maganda sila, hindi yung tingin mong maganda para sa kanila. Buhay nila yun, te. Hindi mo buhay, okay? Umirap lang si Monica bago siya nagpatuloy sa pila. Pero maging ang cashier ay hindi nakaligtas sa kanya. Noong natapos na sila, sinabi niya sa kapatid na mukhang may kakaiba sa babae na yon. Ha? Something? Oo, may something. May konti, sinto-sinto, ganun. Kita mo sa actions niya parang hindi siya makakilos ng maayos. Tapos parang alam mo yung hindi siya makatingin ng direkta sa tao? Ay sus, mahalin mo naman ganun lang talaga siya. Yung mga something na yan, o kaya may kinalaman sa mental kineme na yan, mga doktor lang sa isip ang pwedeng mag-diagnose, okay? Hindi mo pwede i-diagnose ang sakit ng isang tao base lang sa kung anong nakikita mo sa kanya. Ay, tara na ate, umuwi na lang tayo. Kesa naman may mga tao pang mahusgahan dito. Nakakaloka ka talaga kasama sa labas. Sana si mama na lang talagang sinama ko. Buti pa yun kahit magastos, hindi naman mapanghusga. Pinagpipilitan pa rin ni Monica kung ano ang sinabi niya.
Isang araw, may nakuha na naman silang balita sa isa nilang pinsa na nagkaroon ng problema sa pinansyal. Hindi pa naman ito naaakusahan sa kasong ipinapataw sa kanya. Pero mukhang may hatol na agad sa kanya si Monica. Ang sabi nga 'di ba na pagbintangan lang. Kinukuha pa yung CCTV. Base naman doon sa statement ng iba nilang mga katrabaho, wala ngang kinalaman si Kuya Dennis. May imbitasyon na nga. Ibig sabihin yan, meron na talaga siyang kaso. Mahuhuli na yan. Kaya nga problemado sila, di ba? Hindi yan. Naniniwala pa rin akong hindi magagawa ni Kuya Dennis na magnakaw. Ang bait kaya nun. Tapos matalino at madiskarte rin sa buhay. Nadamay lang siguro yun. Kung matalino yun, hindi yun gagawa ng masama. Duda ko noon pa na matalino siya. Binibida lang naman siya palagi ni Tita Angel. Pero ang totoo noon, hindi siya matalino. Ay, sa bagay, kapag sa school pwede ka namang mandaya eh. Kung tropa mo yung professor mo, o kaya mangungodigo ka para tumaas ang grades mo. Ganun lang yun. Magaling siya sa mga diskarte, kaya nga siguro magaling din siya magnakaw. Kaya dati nung nakikitira siya dito sa atin, naku ayoko talaga. Kita mo yan, paano kung tayo naman ang nanakawan, ha? Kayo pa naman palaging maawain. Hindi nyo alam kung anong kaya ng isang tao. Ayan. Lumalabas na naman ang pagiging OA mo. Maging OA na lang ako, basta wag lang talaga akong maloloko ng mga tao sa paligid ko. Teka, may tao yata sa labas. May kumakatok. Sino kaya yun? Huwag mong buksan, baka mamaya masamang tao yan. Boses ni Thea. Ako na nga ang kakausap sa kanya. Nako, kasi kapag ikaw ang haharap sa tao, huhusgahan mo talaga, sigurado yun. Sabi nga nila bakit nga raw kakaiba ka tumingin? Kasi tinitingnan mo raw talaga mula ulo hanggang paa. Ganun ka ba talaga, te? Hindi kumibo si Monica. Umupo lang siya sa sofa habang ang kapatid niya ang humarap kay Thea. Te, bakit? May kailangan ka ba? Meron kasi akong ito, sinalihan ko to. Ano siya? Work ko rin siya sa mga promo, ganun. Gusto mo bang bumili? Promo, saan yan? Sa salon. Diyan lang sa Prumsi Beauty Salon. Dyan sa bayan. Paano ba yan? Magkano naman to? Bale, yan? Bibilhin mo yan tapos ipapakita mo sa kanila doon. Kapag magpapariban ka, may 30% off tapos may free manicure. Tapos, may iba pang mga off at free dyan. Bale, bibilhin mo lang siya ng $199. Hanggang ngayon na lang kasi ang promo niyan Kahit iscan mo yung QR, lalabas yan. So, sa halagang $199, marami akong ma-avail na off at free? Lahat to pwede? Hanggang kailan naman tong promo nila na to? 3 years validity niya. Tapos lahat yan pwede mo i-avail o kaya ng kasama mo. Basta hawak mo yung papel na yan ha. Kung gusto mo lang naman, paubos na kasi yung hawak ko. 2 na lang Baka gusto rin ng ate mo. Sus! Wag yan. Alam ko yung mga ganyan. Laganap talaga ang mga scammer. Hindi naman yan scam. Kahit tanungin mo si Ana, nag-avail siya niyan kaya bagong revamped siya ngayon. Tapos ang free na kinuha niya yung sa eyelash extensions. Ito pala yung sinasabi niya sa akin na promo na hindi ko maintindihan. Sabi niya, nag-avail nga siya ng promo. Utu-utu ka talaga kahit kailan, ano? Taktika na nila yan. May isa kunwari na totoo yung promo, then sunod naman lalapitan ka na nung kasama niya na magbebenta. Hanggang sa mascam ka na. Tigilan mo yan, Mayumi. Hindi naman ako scammer. Be, kahit na anong sabihin mo, mukha ka talagang scammer. Huwag lang sana sasama ang loob mo sa mga sinasabi ko sa'yo, ha? Kasi totoo talaga, mukha kang scammer. Ganito na talaga ang mukha ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun, masama na akong tao. Ni wala pa nga akong nagagawang mali sa'yo. Ay ano, alangan namang hihintayin ko pa na may magawa kang mali sa akin o sa pamilya ko? Isoli mo yan, Mayumi. Nagpapapaniwala ka dyan. Kaya ayoko nagtitiwala sa ibang tao Hindi na. Sayang naman to. Alam ko naman na totoo to. Tsaka pera ko naman ang ipambibili ko, te. Talagang hindi ka na nakikinig sa akin.
Kung scam man yang bigay kong promo, malapit lang ang bahay namin, no? Pwede mo akong sugurin tapos singilin mo ako ng 3 beses na presyo niyan. 3 beses? Ni wala kang ang pera? Mukha bang mapera ka sa lagay na yan, ha? Ano bang itsura ng mapera para sa'yo? Maayos, malinis manamit, maraming alahas na suot, maganda. Sa bagay, kung malaki naman ang maskam mo dyan o kaya yung masnatch ng asawa mo, ayun, baka nga may maibalik kayo. Hindi snatcher ang asawa ko. Yan din ang sabi ng mga magnanakaw. Te, ano ba yan? Nakakahiya ka naman masyado. Para kang ano dyan? Hoy, Teya, sorry ah. Ay, teka, kunin ko na to. Salamat. Salamat din. Basta kapag scam yan, puntahan mo lang ako sa bahay. Sana alam din ng ate mo kung paano magpreno ng bibig niya. Matuto rin siyang maging makilati sa tao. Hindi yung kung ano lang ang paniniwala niya, yun lang din ang nakikita niya. Madaling malinlang kung ang mga mata lang ang basehan ng katotohanan para sa kanya. Baka yung akala niyang mabuti ang masama dahil lang sa maganda sa paningin niya. Matapos yung sabihin ni Thea ay agad na rin siyang umalis. Doon natuloy ang pagtatalo ng magkapatid. Pinagpipilitan ni Monica na tama lang ang ginawa niya at dinadaan lang ni Thea sa awa ang lahat dahil alam niyang maawain si Mayumi. Habang si Mayumi naman, sinasabi na hindi niya dapat sinasabihan ng ganon ng ibang tao. At patutunayan niyang hindi man loloko si Thea. Ginawa nga yon ni Mayumi. Wala pa naman siyang balak magpaayos ng buhok, pero ginawa niya yon para maipakita sa kanyang kapatid na tama lang ang desisyon niyang bumili ng inaalok ng kapitbahay nila. Noong natapos na si Mayumi, umuwi agad siya habang ang ate niya naman ay nasa sala lang. O ano, tama ako, di ba? Sabi sa'yo eh. Hindi ka pwedeng manghusga ng ibang tao. Di goods lang. At least hindi ka mapapahiya sa akin kapag tinawag kitang uto-uto, di ba? Yan na yun. Ganyan lang ang attitude na ipapakita mo sa akin, te. Hoy, seryoso ka na ba? Ano? Walang sorry? Wala nagkamali nga ako ng pagkakakilala kay Thea? Diyos ko po. Wala kang sasabihin sa akin na ganun? Wala. Bakit ko naman sasabihin yun? Ay, sana talaga makatapat ka ng taong magpaparealize sa'yo na mali ka kumilala ng tao. Si Mayumi na lang ang humingi ng tawad sa kanilang kapitbahay. Ipinaliwanag niya kung ano ang ugali ng kanyang ate na maging sila ay hindi rin gusto. Alam mo, mahihirapan siya makahanap ng taong magiging totoo sa kanya. Ako, hindi ko naman sinabing mabait ako o banal ako. Pero itong mukha ko, malayo ito sa kung ano talagang iniisip niya sa akin. Gets ko naman na siguro mukha akong scammer pero hindi naman ako scammer. Mukhang snatcher ang asawa ko dahil pangit no. Okay lang, alam ko naman yun Sinabi pa nga niya na mukhang addict, di ba? Sorry talaga, Thea. Pagpasensyahan mo ng ate ko ha. Hindi dapat ikaw ang humingi ng tawad sa nagawa niyang mali. Dapat hayaan mo siyang humingi ng tawad para sa sarili niya. Hindi pwede na siya ang mas matanda, tapos ikaw pang mas matured sa inyong dalawa. Kasi kung hindi lang ako ang ginaganito niya, paano na lang yan kung makatapat siya ng taong mas mataas sa kanya, pero hindi lang halata. Alam mo, maraming ganyang tao. Yung kung titingnan mo, mukhang mahirap lang, pero napakayaman naman pala. Naku, sinabi ko naman na yan sa kanya eh. Minsan nga, yung mga todo forma tapos akala mo astang mayaman, yun pala yung mga hindi mayaman. May kakilala nga ako yung parents nung dati kong classmate. Akala ko noong una nagbebenta ng isda sa palengke. Yun pala ang daming negosyo. As in, kasi pudpud pa yung tsinelas nung lalaki. Sabi ko nga kay ate minsan yung mga mayayaman, butas-butas pa yung damit. Yun nang Sana lang malaman yun ng ate mo. Malay mo isang araw, yung boss niya pala nilalait at hinuhusgahan na niya ng hindi niya nalalaman. Huwag na lang sana mangyari yon. Sana nga magbago siya.
Sige, te. Uwi na ako ha. Salamat ulit. Saka, pasensya ka na talaga. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin talaga nagbabago ang pag-uugali ni Monica. Sa halip nga na tumino siya o magbago, dahil lang napagsasabihan ay mas lumalala pa siya. Wala siyang pinipiling tao. Walang edad o trabaho. Madalas lang din na ginagalang niya ay yung mga tao na sa tingin niya ay matino at mataas. Isang beses pa, nasa labas silang buong pamilya. Noong may makulit na bata na lumapit sa kanila. Kinuha naman agad ito ng yaya pero sadyang makulit ang bata. Nako, kawawa talaga mga magulang yan paglaki niyan. Dagdag yan sa problema ng lipunan. Kuy, grabe ka naman, te. Malamang bata yan kaya malikot. Lahat naman siguro ng mga bata makukulit, di ba? 3 taon pa lang yan, oh. Hindi mo pa nga alam kung anong mangyayari dyan paglaki niya eh. Magiging problema na kaagad. Bata pa lang makikitaan mo na agad yan. Kapag mabait, yun, alam mong magiging mabait yun paglaki. Kapag ngayon pa lang makulit na yan, sutil yun paglaki. Naku, maniwala ka sa akin. Bakit naman si Oscar? O nung bata yun talagang napakakulit nun. Umakyat pa yun sa aparador. Kamuntikan pa nga mahulugan, di ba? Talaga sobrang kulit. Tapos ngayon na binata, sobrang bait. Ang sipag mag-aral. Tapos nagtatrabaho na rin kahit menor pa kasi kailangan niyang tulungan yung tatay niyang may sakit. Kaya hindi mo talaga pwedeng husgahan ang bata tapos i-predict mo ang future niya na para bang manghuhula ka at may tarot cards ka dyan sa harapan mo. May kakilala ako, mabait ng bata pero nung lumaki, napakawalang hiya. Pero karamihan ganun sa sinasabi ko. May tinatawag kasi dyan na character development, te. Iba yung environment at isip ng bata pa sila. Iba naman nung nakakahalubilo na sila ng ibang tao. So, kung ano yung nakikita natin ngayon, pwedeng iba na sila sa susunod. Kapag matanda na, di ba, nagbabago rin ang ugali. Kumbaga, kung ano lang 2 years ago, pwedeng hindi ka nakatulad nun ngayon. Ikaw lang naman ang walang pagbabago, te. Sobrang consistent mo sa pagiging mapanghusga. Tapos, sure ako ang mga magulang niyan walang time sa kanya. Kumuha ba naman sila ng yaya eh? Buhay na nila yan, te. Hindi mo na dapat idagdag yan sa problema mo. Kaya kapag lumalabas, kung maaari sana, hindi ka kasama. Nakaka-stress ka kasi kasama, sa totoo lang. Isa pa yung mga estudyante na yon. Gumagala talaga sila ng ganitong oras? Halatang walang mararating sa buhay. Dapat umuwi na yan sa bahay nila. Kumakain lang sila, te. Malay mo break time nila. Saka, kung yung mga magulang nga nila pinapayagan sila sino ka naman dyan para pagsabihan sila ng ganyan? Ay, sa daldal mo, lumamig na tong kinakain ko. Tatapusin ko na to nang makauwi na. Baka mamaya mapaaway pa ako rito. Habang kumakain sila, panay pa rin ang daldal ni Monica. Kung sinong tao ang daraan sa harapan nila, may masasabi siya. May nakikita siyang may mga kapansanan hanggang sa nakita niya ang isang lalaki. Nakasuot ito ng puting damit na may maliliit na butas, kupas ang pantalon at nakasuot lang ng tsinelas. Ang dumi naman ng paa niyan. Dapat hindi na yan pinapapasok dito. Mayaman yan. Mayaman, ganyan ang itsura? O ano bang itsura ng mayaman? Yung maganda ang suot. Branded. Yan, mukhang pulubi. Grabe ka naman sa pulube. May-ari yan ng grocery. Yung doon sa tabi ng bilihan ng cat food. Ganyan lang talaga yung manamit. Oh, nung nakaraan, kasabay namin yan. Bumili yan ng laptop na tig 100,000 plus. Tapos yung CCTV na mahal din. Basta nagbayad siya nun, cash pa nga. Tigi 1,000 yun ha? Sus, imbento ka na naman. Kapag mayayaman, card gamit pambayad. Yung kakilala ko ganun. Ang ganda ng suot niya lagi. Ang ganda ng kotse niya. Mamahalin din yung relo niya tapos ang daming gold sa katawan. Ganon ang totoong mayaman. Hindi naman kasi lahat ng mayaman nagpapakita ng yaman, no? Yung iba, mas komportable kapag simple lang. Saka, kung totoong marunong kang tumingin, yung relo niya na suot mahal kaya yan. Baka naman imitation lang yan. Baka napulot niya, tapos sinuot niya kahit hindi gumagana.
Hindi natapos ang pagtatalo ng magkapatid hanggang sa nagpatuloy silang gumala. Kung sino-sino na lang din ang hinuhusgahan ni Monica. Para bang wala ng ibang ginawang tama ang mga tao sa paligid niya. Ilang sandali pa, tumigil sila sa isang pwesto kung saan naroon ang gustong laptop ni Monica. Kapag ako talaga yumaman, bibiling ko kaagad yan. Ang mahal niyan. Grabe specs kasi niyan eh. Bagong labas yan, nasa 170k yan. Ngayon siguro medyo bumaba kahit 10k. Pangarap ko talaga yan. Habang pinagpapantasyahan ng dalaga ang pangarap niyang laptop, kinuha ito ng lalaki na kaninang hinusgahan niyang pulubi. At kitang-kita mismo ng mga mata niyang binili ito. Nakaramdam siya ng hiya pero hindi niya pinahalata sa kapatid. Umalis na rin agad siya. Ang pangarap niyang matagal niyang pag-iipunan, ganun lang kadaling nabili ng taong walang maayos na kasuotan. Linggo na ang lumipas. Nasa bahay si Monica. 3 araw silang walang pasok sa trabaho, kaya nasa bahay lang siya kasama ang pamilya. Te, pwede ba ako makisuyo? Ano na naman ba yun? Bili mo naman ako ng diaper. Anong gagawin mo sa diaper? Kapag malakas ang mens ko kasi, hindi to kaya ng napkin lang. Nakalimutan kong bumili sa grocery nung malaking napkin. Kaya sige na, bilisan mo na ate ha. Oo na. Ito na nga eh. Yung large ate ha. Tapos paabot na rin ako ng gunting para guntingin ko yung gilid. Thanks! Walang ganang lumabas ang dalaga pero siya lang naman ang pwedeng lumabas. Habang nasa tindahan siya, saka naman dumating si Thea kasama ang asawa niya. Sakto noon na inilapag ni Monica ang kanyang pitaka. Noong kukunin na niya, hindi na niya makita sa pinaglapagan niya. Yung wallet ko, ilabas niyo na yun. Wallet? Anong gagawin namin sa wallet mo? Huwag ka na magpanggap, tayo lang ang nandito. Kayong dalawa lang ang lumapit sa akin. Grabe, lantaran naman ang pagiging kawatan yung mag-asawa. Ano, ipangtitira nyo lang yan? Hindi kami adik. Yan din ang sabi ng iba pero natokhang naman. Ilabas nyo na yan. Kung hindi, magkakabaranggayan talaga tayo. Ewan ko na lang kung hindi lumabas lahat ng kaso na pinagtataguan nyo. Mukha ba kaming kriminal? Tinanong mo ba talaga? Wala kaming kinukuha sa'yo. Tigilan mo na nga yung pagbibintang mo. Hindi kami magnanakaw. Sa aura nyo pa lang ramdam ko ng mga kawatan kayo. Ganyang itsura sa asawa mo yung mabibilis ang kamay sa kubaw. Tapos ikaw, kasabwat ka. Para kunwari, bibili ka kaya hindi ko mamamalayan na nawawala na pala ako ng gamit. Ilabas nyo na yon. Sinasabi ko sa inyo. Malaking pera laman nun. Kung ayaw nyo ng gulo, umayos kayong dalawa. Patang-pata na kayo oh. Halata na lobat na kayo. Kaya magnanakaw na lang kayo para ano? Para makabili ng drugs nyo? Hindi ko gusto yung mga pinagsasabi mo. Wala akong pakialam. Mas hindi ko gusto yung pagiging magnanakaw nyo. Wala kaming ninakaw. Hindi kami adik. Hindi kami masamang tao. Ganito na talaga ang mukha namin pero hindi ibig sabihin nun, ganun kami sa iniisip mo. Mas masama nga pa nga ugali mo eh. Maganda nga yung suot mo, malinis yung balat mo, ang ganda mo. Pero yung ugali mo, ang palpak. Hindi ka nga adik sa droga, pero adik ka naman manghusga. Galit na galit si Monica. Maraming masasakit na salita siyang sinabi sa mag-asawa. Namura niya nga rin ang mga ito, pero hindi siya pinatulan ng dalawa. Sa halip ay umalis na lang sila. Umuwi muna si Monica dahil ibibigay niya sa kapatid niya ang pinamili niya. Magpapasama rin siya sa barangay para ipatawag ang mag-asawa na kumuha ng pitaka niya. Pero paglabas ni Mayumi ng banyo, bit-bit nito ang pitaka na nawawala sa kanya. Saan mo nakuha yan? Ay, nagulat nga ako eh. Andoon sa plastic na inabot mo sa akin. Nawawala yan kanina eh. Kinuha ng mag-asawa. Tingnan ko nga kung may laman pa. Kompleto naman ang pera ko. Sino mag-asawa? Teka, naku ha. Huwag mong sabihin si Thea. Buti naman na ibalik to. Siguro nilagay nila sa plastic para hindi ko sila kasuhan. Natakot sila, pinahiya ko ba naman sila doon sa tindahan eh. Te, nakakahiya ka naman.
Sila ang nakakahiya. Mga adik, kaya nagnanakaw na lang sila sa kapwa nila. Hindi naman tama yung ganon, ano? Baka naman naipasok mo lang sa plastic nang hindi mo namamalayan. O tapos namahiya ka pa ng tao. Alam ko na yun ang ginawa nila, no? Natakot talaga sila sa akin. Nakita nilang palaban ako at hindi basta-basta magpapatalo. Palibasa talaga kapag mga adik, mga magnanakaw Napapailing na lang si Mayumi dahil sa ginawa ng kanyang ate. Sa mga araw na nagdaan, palagi pa ring nagkakaroon ng problema si Monica sa mag-asawa kahit na wala naman itong masamang ginagawa sa kanya. Para bang kahit na anong gawin ni Natea, nakikitaan niya ng mali. Isang araw, nagising na lang si Monica na ang dami niyang butlig-butlig sa mukha at katawan. Nagpunta siya ng ospital pero pamahid lang muna ang ibinigay sa kanya. Kasunod na araw, natuyo ang mga butlig pero nag-iwan ito ng maiitim na marka na nagpadumi sa kanyang katawan. Hindi lang yon ang problema niya dahil may kakaibang amoy ang lumalabas sa kanyang katawan. Kasabay pa na ang buhok niya ay naging buhaghag at kitang-kita ang malalaking balakubak. Nung pauwi siya sa trabaho, wala siyang masakyan kaya nag-book na lang siya ng motor. Pero nung pasakay na siya, sinabi ng driver na kanselahin na lang niya dahil mukhang hindi niya kayang isakay si Monica. Baka raw may nakakahawa itong sakit. Hindi naman nakakahawa tong sakit ko. Saka wala akong sakit, no? Ang kapal naman ng mukha mo. Masyado kang judgmental na tao. Ikaw nga amoy putok Saka halata sa mukha mo naman nyakis ka. Dapat di ka nalang magtrabaho ng ganito kung maarte ka. Buwisit to. Gusto ko lang naman makauwi. Hindi siya pinakinggan ng driver. Kaya wala siyang nagawa kundi ang sumakay ng jeep. Habang nakaupo siya, nakikita niya ang itsura ng mga taong kasakay niya. Lahat sila ay may mapanghusgang tingin. May pandidiri na para bang nakakahawa ang anumang nasa katawan niya. Anong tinitingin-tingin niyo dyan, ha? Ang papangit niyo naman. Ikaw, mukha kang may sayad. Tapos ikaw naman lalaki ka, akala mo ang gwapo mo mukha ka namang adik. Baka mamaya nakatingin ka sa akin kasi gusto mong isnatch yung kwintas ko. Ganyan talaga gawain ng mga magnanakaw. Nagalit ang mga tao na pinagtuturo niya. Muntikan pa nga siyang mapababa ng jeep. Ilang araw na ganon ang ginagawa niya. Halos parami ng parami ang nakakaaway niya, pati na rin sa trabaho nila. Isang araw dahil wala siyang pasok, mag-isa lang siya sa bahay. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto nila. Bakit? Anong kailangan mo? Naisip ko lang baka need mo to. May promo silang buy one take one Sa Derma to, para dyan sa mga dark spot mo. Ayoko nga. Alam ko na yung pang-scam mo na ganyan. Hindi mo ako maloloko, no? Kilala na kita. Alam ko karakas mong ganyan. At kailan naman ako ng scam? Sinong kilala mo na na-scam ko? Parang wala kasi ako matandaan. Ay nako, marami na. Pero hindi ko nasasabihin kung sino ang mga yun. Kahit na hindi naman nila sabihin na scam mo sila, kita ko naman sa'yo Magbebenta ka ng promo na yan. Bakit hindi mo gamitin sa sarili mo? Nang umayos ka naman tingnan. Para hindi ka na paghahalataan na adik. Kaya ganyan ang nangyayari sa'yo dahil ang sama ng ugali mo. Masama lang ang ugali ko kapag tama ang sinasabi ko. Takot ba naman ang mga tao sa katotohanan di ba? Kaya nga naiinis ka sa akin. Ewan ko. Basta ako alam ko sa sarili ko kung anong klaseng tao ako. Hindi ko naman kailangan magpaliwanag sa'yo. Hindi namin kailangan ipaliwanag ang sarili namin dahil kahit naman anong sabihin namin, paniniwalaan mo kung ano yung naging panguhusga mo. Nanguhusga ka rin naman ng walang batayan. Takot ka lang talagang aminin kung ano ba yung totoo. Kung hindi ka magbabago, baka mas malala pa yung mangyari sa'yo. Baka siguro malalaman mo lang na mali ang manghusga ng tao kapag ang tao na mismo ang manghuhusga sa'yo pabalik. Ano? Hindi pa ba sabat yung sinasabi nila na dugyot ka kaya ka naging galisin? Na mukha kang hindi ka raw naliligo kaya ang baho mo? Tapos ang dami pang balakubak? Sino nagsabi niyan? Ididemanda ko. Oh, bakit naman nagkaroon na ng demandahan ngayon? Hindi ba? Ganyan naman yung gawain mo. Hindi ka nga namin dinemanda nung pinagbintangan mo kami adik.
nung sinasabi mo kami ang nagnakaw ng wallet mo? Dahil wala naman kayo pera pandemanda, di ba? Paano mo nasabi? Halata naman sa mga ginagawa mo eh. At sa itsura mo na wala kayong pera. Hindi ko naman mababago yung pag-iisip mo na ganyan. Sige, kung ayaw mo nito, edi wag. Umirap lang si Monica. Buong araw siyang nakasimangot lang. May mga bagong lumitaw kasi na sugat. Lapitin pa nga ng langaw, kaya minsan hindi niya napapansin na parang inuuod ang sugat niya. Kahit anong ipahid niya, walang nangyayari. Kapag naman tatakpan niya ang sugat, mas lalo namang lumalala. Isang beses pa, halos 1 linggo siyang hindi pinapasok sa trabaho dahil na rin sa sugat niyang nakakadiri kung titingnan. Ayusin mo na lang. Ano kayang pwede kong gawin dito? Bakit kahit wala namang langaw parang may uod? Yung as in super liit lang. Kaya siguro Makate kasi gumagapang yun ano? Baka ano yan, te? Pinaparusahan ka na. Ano namang parusa? Saka bakit naman ako paparusahan ha? Kasi nga may attitude ka, di ba? Baka yung budhi mo na bulok na. Tapos, need maglabas ng uod. Hay, tumahimik ka nga dyan. Ang dami mong sinasabi. Alamin mo na lang kung anong gamot sa ganito ko. Baka mawala na ako ng trabaho nito eh. Ayaw pa rin akong papasukin. Baka raw mahawaan ko sila. As if naman nakakahawa to, di ba? Saka ang aarte nila. Halata namang hindi sila naliligo. Hindi ako sa nanghuhusga ha. Totoo yun. Yung isa doon, yung malapit lang sa office namin, hindi naman yun naliligo. Minsan papasok yun parang bagong gising lang siya. Tapos yun pa ang isa sa pinakamaarte. Paano mo naman nasabi na bagong gising siya? Malamang yung itsura kaya ng buhok niya. Yung sobrang dry tapos sabog-sabog. O di ba kapag ganun, kapag bagong gising ka lang? Weh, si Kuya Ethan nga kahit anong ligo niya, ganun buhok niya eh. Kaya nga di ba, madalas siyang tinutukso noon na kababangon lang sa banig. Sus, baka ganun lang yung katrabaho mo. Minsan nga kahit babae, kapag natuyo na yung buhok, mukhang bagong gising lagi eh. Kasi buhaghag. Kaya hindi mo masasabi kung hindi ba naligo ang isang tao dahil lang sa itsura ng buhok niya. Yung iba nga kahit mukhang libagi naliligo naman araw-araw. Kasi parang may patsyang-patsyang sa balat nila. Tinanong mo pa ako kung hindi mo rin naman ako sasang-ayunan, ano? Para ma-educate kita. Hindi ako bobo. At hindi ko naman din sinabing bobo ka. Ay, umalis ka na nga sa kwarto ko. Naiinis lang ako sa'yo. Hindi mo naman nagagamot yung sugat ko. Gamutin mo muna ang pagiging mapanghusga mo. For sure, didinggin ni Lord ang prayers mo. Pero kung nag-pray kang gumaling, tapos yung ugali mo, ganyan pa rin. Nako, huwag ka nalang umasa. Pinagtulakan ng dalaga ang kanyang kapatid. Halos 1 buwan na rin ang lumipas, nawala na ng trabaho si Monica dahil hindi na siya pinapasok ng tuluyan. May ipon pa rin naman siya kaya walang problema kung usapang pinansyal. Ang iniisip na lang niya, paano nga ba niya magagamot ang mga sugat niyang palala ng palala? Kahit banlian niya ng mainit na tubig, hindi nawawala ang maliliit na uod. Isang umaga, nasa labas siya ng bahay at nagpapaaraw. Dalawa sila ni Mayumi. Pagkatapos ay napansin niya ang kapitbahay nila. Bumalik na pala yung si Nicole? Oo, last week pa. Nagkabalikan sila ng asawa niya. May anak naman kasi sila. May tililing yata talaga yan ano? Kasi minsan bigla na lang niya magagalit sa asawa niya. Tapos maghihiwalay sila. Tapos magkakabalikan lang din. Puro siya ganun. Hayaan mo nga sila, buhay naman nila yun eh. Away mag-asawa. Hindi ko rin naman alam paano yung ganyan kasi wala naman akong asawa, no? O, saka ikaw rin naman ah. Ay, ayan na pala si Gina. Ang laki na niya, no? Bakit ganyan na siya magsuot? Grabe naman yung sando niya. Sabi na nga ba tama ako eh. Tahimik yan nung bata yan, tapos nasa loob pala ang kulo, ano? Alam mo, grabe ka na talaga. Nagsando lang nasa loob agad ang kulo. Napakainit kaya sa Pilipinas. O anong gusto mo, mag-jacket yan? Hindi ba pwede mag-t-shirt? Ayan si Nina. Ano ba yan? Tomboy? Lagi yan naka-t-shirt ng malalaki, no? Tapos yung may malalaking tatak. Ang pangit tingnan sa babae yung ganyan.
Sa bagay, yung nanay niya, tomboy yun na nabuntis, di ba? Mana lang din siya sa nanay niya. Baka mabuntis din yan sa inuman. Ay, ewan ko sa'yo, te. Kung ako sa'yo, kaysa punahin mo sila, bantayan mo yung sugat mo. Nilalangaw na naman, oh. Tingnan mo, iyak ka na naman yan mamaya kapag may maliliit na uod na gumagapang dyan. Tiningnan ni Monica ang mga sugat sa kanyang binti. Ang daming langaw na nakadapo. Hindi niya yon napansin. Kaya pumasok na ulit sila sa loob ng bahay. Nilinisan niya yon gamit ang maligamgam na tubig at nagpahid ng gamot. Nung sumapit ang linggo, sinamahan siya ng kapatid na magpunta sa ospital. Wait lang, te. Mag-CR lang ako, ha. Kanina pa ako naiihi, eh. Bilisan mo lang ah. Hindi pa nga nakakaalis, oh. Wait ka na lang dyan. Medyo malayo pa naman yung number natin. Yung sugat mo, paypayan mo yan, ha. Baka mamaya sa iba na naman nakatingin yung mata mo. Tapos hindi mo makita may piyesta na ng langaw dyan sa sugat mo. Oo na, sige na. Katulad nga ng sinabi ni Mayumi, napabayaan na naman ni Monica ang pagbabantay sa kanyang sugat dahil abala siya sa pagtingin sa mga taong nasa paligid niya. Dahil doon, napuno na naman ng langaw ang kanyang mga sugat. May katabi pa siyang tumayo para lumayo sa kanya. Nainis siya nung nakita niya yon. May manang din na nanlait sa kanya at sinabi kung gaano ba siya kadugyot na babae. Hoy! Hindi nyo alam kung anong nangyayari sa akin, ha? Hindi nyo pwedeng sabihin yan dahil lang sa kung anong nakikita nyo ngayon. Para kayo mga walang isip. Hindi nyo muna alamin kung ano ba tong nangyayari sa akin. Hindi ako dugyot na babae. Malinis ako sa katawan ko. May sakit lang ako na hindi ko alam kung ano. Sa halip na makatulong kayo sa nararamdaman ng isang tao, binibigyan nyo pa ng sama ng loob. Pero hindi pa rin siya kinaawaan ng mga tao. May nagsabi pa nga sa kanya na siguro ay hindi niya inaalagaan ng maayos ang kanyang sarili, kaya ganun na lang ang kinahantungan ng kanyang katawan. Hindi lang isang tao, kundi halos lahat ng naroon ay nagsalita ng masasakit sa kanya. Hindi na niya matiis kaya tumayo na siya at umalis. Doon niya nasalubong ang kapatid. Oh, bakit umalis ka naman sa pila? Malapit ka na ba? Ayoko na. Uwi na ako. Tara na, umuwi na lang tayo. Bakit? Ano ba kasi nangyari, hoy? Hoy, ano ka ba? Ba't umiiyak ka? Paano? Bakit naman kasi ganun sila sa akin, ha? Bakit ang dami nilang sinasabi tungkol sa akin? Hindi nga nila alam kung ano bang pinagdadaanan ko. Naghihirap din naman ako, no? Nanghuhusga na agad sila. Di bali sana kung yung mga tingin nila sa akin, yung mga naririnig kong masasakit na panghuhusga, nakakatulong sa paggaling ko. Kaso, hindi eh. Mas lalo lang silang nagpapalala. Ewan ko, bakit ba ang sama nila? Bakit ba ganun sila sa akin? Alam mo, te, naaawa ako sa'yo sa totoo lang. Pero kasi, hindi mo ba gets? Parang parang alam mo yun, pinaparamdam sa'yo yung pinaparamdam mo noon sa ibang tao. Ano na naman ba yung sinasabi mo? Di ba ganyan ka rin naman? Nanghuhusga ka ng tao kahit hindi mo pa naman alam kung anong pinagdaraanan sa buhay? Hindi alam kung ano meron sa buhay niya kung bakit siya ganun. Kung ano lang din yung nakikita mo, yun na lang din naman ang pinaniniwalaan mo. Bakit? Sobrang hirap ba? Masakit sa puso, no? Kasi kung ganyan yung reaction mo, malamang masakit talaga. Tapos, ganyan yung pinaparamdam mo sa ibang tao. Ganyan talaga mismo. Baka kaya yan nangyayari sa'yo para buksan yung isipan mo. O ayan, no? Dinala ka sa sitwasyon nila para alam mo yung nararamdaman nila. Bilang isang taong mapanghusga na ngayon hinuhusgahan na. Siguro naman, baka kahit kaunti may natutunan ka. Hindi nakakibo si Monica. Hanggang sa makauwi sila, panay lang siya iyak. Nawawala na siya ng gana at pag-asa. Pero may suporta pa rin siyang nakukuha sa pamilya niya. Alam niya sa kanyang sarili na yun na ang pinakamabigat na pangyayaring napagdaanan niya. Damay na ang lahat. Ang utak niya,
ang katawan, ang emosyon at maging ang pananampalataya niya. Doon niya naisip ang maraming bagay. Bumalik sa kanya ang mga sinabi sa kanya ng kapatid at ng pamilya niya tungkol sa mga tao na nasaktan niya dahil sa pagiging mapanghusga. Doon niya napagtanto na lahat nga ng tao ay may pinagdaraanan. Kilala man niya sa pangalan o hindi, mayroong laban na sila lang ang lumalaban. Kaya bakit niya nagawang husgahan ang isang taong hindi naman niya natulungang lumaban sa buhay? Binase niya lang lahat sa kung ano ang nakikita ng kanyang mga mata. Isang araw, habang kumakain sila, bigla niyang nabanggit ang nasa isip niya. Ang hirap pala talagang mahusgahan, ano? Yun bang alam mo naman sa sarili mong wala kang nagawa? O kaya alam mong hirap ka na, tapos yung mga tao sa paligid mo, ang alam lang nila ay yung nakikita nila. Ay, wow! Legit ba yan? Ang alin? Yan! Yung realization mo. Kasi hindi ako sanay. Baliw ka. Oo nga. Nitong mga nakaraan bigla ko na lang yung naisip. Kasi ang nakikita ko lang kung ano sila mismo. Pero isang bahagi lang pala yun ng buhay nila. Sa likod nung nakikita ko, yung sakit, takot at pangangailangan nila sa buhay na hindi ko alam. Tapos nakakasakit ako. Nagbibigay ako ng dagdag pasanin sa kanila. Imbis na makatulong man lang ako ako pa mismo yung dagdag sa problema nila. Wala lang, yan lang ang naisip ko. Siguro kasi nga napagdaanan mo rin. Oo, nakita ko na ang dali lang para sa isang tao na manghusga pero napakahirap unawain kung bakit ganun ang isang tao. May nabasa nga ako na bawat tao may kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Yung kasabay mong tumawid sa kalsada, pwedeng may problema siya sa pamilya. Yung nakasakay mo sa jeep uuwi kasi namatayan. Yung isang nakasabay mong bumili ng pagkain, yun pala yung unang beses niyang magbibigay ng reward sa sarili niya dahil nakaya niyang lumaban sa buhay. Yung kung sino mang nakita mo lumalaban sa sakit o kaya kagagaling lang sa sakit. Ganon. Sobrang lawak ng mundo. Sobrang daming nangyayari sa bawat tao. Kaya hindi mo pwedeng sabihin kung anong klase siyang tao dahil siya lang ang nakakakilala sa sarili niya. Sa totoo lang ay natutuwa ang pamilya ni Monica sa inaasta niya, sa mga napagtatanto niya nitong mga nakaraang araw. Dahil doon, nakikitaan din nila na nagiging mabuti na si Monica. Hindi man ganun kabilis at perpekto, nakikitang may pagbabago sa pag-uugali niya. Hindi na niya hinuhusgahan ang bawat taong nakikita niya. May kakaiba man o pangkaraniwan. Mas inuuna niyang isipin na bawat reaksyon o ugali ng tao ay may pinanggagalingan. Mag-iisang taon ng ganun ang kalagayan ni Monica. Nahihirapan na siya, pero hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Isang araw, nagpunta sila sa simbahan para magpatulong ulit sa pagdarasal na bumuti na siya. Nananalig siya sa kapangyarihan ng Diyos, nagagaling siya sa anumang dinaramdam niya. Nung pauwi na sila, nasa lubong niya pa si Thea, kasama ang asawa nito. Thea, wait lang. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Ah, wala naman. Ano lang, sana, hihingi ako ng tawad sa nagawa ko sa'yo. I mean, sa inyo ng asawa mo. Yung panghuhusga ko sa inyo. Yung pagbibintang ko na ninakaw nyo ang wallet ko. Alam ko na hindi nyo yun ninakaw dahil kasalanan kong hindi ko napansin na inilagay ko pala sa plastic. Hindi ko alam kung bakit parang paus ka magsalita o kung bakit ang payat ng asawa mo. Tapos tinawag ko pa kayong adik. Tapos snatcher. Sorry ha. Sorry din sa pagtawag sa yung scammer. O kung anumang mga naitawag ko sa inyo na hindi tama. Sorry. Patawarin mo ko. Wala na yon. Hindi rin naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa ibang tao. Saka nakikita ko naman na nagbabago ka na talaga. Sana nga totoo na yan. Sana rin tuloy mo yung ganyan. Kasi sa totoo lang, makikita mo kung gaano makabuluhan ang mundo kapag nilawakan mo ang pananaw at pag-unawa mo. Yun na nga rin ang napansin ko. Ang dami kong nakita na noon hindi ko nakikita. May mga paliwanag pala talaga sa lahat ng bagay. Sana mas lalo din tayong magkakilala
para maging magkaibigan tayo. Para din makakuha ko ng maraming promo at discount sa kung saan-saan. Nagtawanan silang dalawa na para bang yun na ang simula ng pagkakaibigan nila. Ilang linggo pa ang lumipas, palaging nagdarasal si Monica na gumaling na siya. Gusto na niyang makalabas ulit at makita ang mundo. Doon na rin nila unti-unting nakikita na umaayos na ang kalagayan ni Monica. Hindi nila sigurado kung sadyang parusa yon o may taong gumawa ng pambabarang sa kanila. Basta ang alam na lang ng dalaga, bumabalik na ulit ang kanyang sigla. Tingnan mo medyo okay na siya no? Hindi na siya yung parang may lalabas na uod. Ano? Meron pa bang lumalabas na uod? Wala naman akong nararamdaman. Hindi na rin naman ako nilalapitan ng langaw. Tingnan mo, patuyo na ang mga sugat ko, di ba? Oo, marks na lang talaga ang tatanggalin mo dyan. Kapag magaling na talaga yan, bili ka na lang ng Kojic. Puputi ka na ulit niyan. Saka sana pati yung budhi mo. Loko ka! Lagi mo akong inaasar! Joke lang. Pero alam mo, happy naman ako na maayos ka na. Sana wag ka na ulit-uulit na maging mapanghusga ha. Kaya hindi ka nagkakaroon ng boyfriend eh. Hoy, ang galing mo naman. Magkakaroon na ako, no? Ay, buti naman. Para hindi ka tumandang dalaga, no? Nako, kapag ikaw tumanda kang dalaga, huhusgahan talaga kita na kaya ganon kasi masama ang ugali mo. Titingnan din pala natin kung makukuha ng anak mong ugali mong ganyan, halaka. Hindi na. Wala nang magiging mapanghusga sa pamilyang to. Siguro meron pa rin pero slight lang. Doon na nagsimulang maghilom ang mga sugat ni Monica. Sa panahon ngayon, inaalagaan niya pa rin ang sarili niya para mawala na ang mga marka. Pumupusyaw naman na yon pero nakikita pa rin ang ilan. Pero wala na siyang ibang pinoproblema. Naging magkaibigan na rin silang dalawa ni Thea. Ang dami nilang napag-uusapan tungkol sa kung ano-anong mga bagay sa buhay nila. Naging magkakilala sila ng husto at doon lang din talaga naunawaan ni Monica ang mga panghuhusga na ginawa niya noon. Nakaramdam siya ng awa, kaya lagi siyang humihingi ng tawad kapag naaalala niya yon. Nagkaroon na rin ng bagong trabaho si Monica kung saan naging kasundo niya ang mga kasama niya. Doon niya rin nakilala ang lalaking naging nobyo niya. Si Mayumi naman, nakapagtapos na rin ng pag-aaral at mas lalo silang naging magkasundo na magkapatid. Minsan talaga, may mga tao na inuuna ang panghuhusga. Inaakala nila na kilala na nila ang isang tao base sa kung ano lang ang nakikita ng kanilang mga mata. Pero hindi nila alam kung ano ang masamang dulot nito, hindi lang sa kanila kundi maging sa taong hinusgahan nila. Tunay na lason ang panghuhusga. Bago magsimulang husgahan ng kapwa, unahin muna ang mag-isip. Hindi lahat ng tahimik ay may itinatago at hindi lahat ng kakaiba ay masama ang intensyon. Minsan, ang pinagmumulan ng kakaibang kilos ay pagod, takot o sakit na hindi natin nakikita. Maging maingat sa pagbibigay ng opinyon. Hindi lahat ng iniisip natin ay kailangang sabihin at hindi lahat ng napapansin ay kailangang bigyan ng kahulugan. Ang pag-iingat ay iba sa panghuhusga. Maaari tayong maging mapagmatsyag ng hindi naninira at maging maingat ng hindi nanlalait. Ang tunay na talino ay marunong kumilatis ng sitwasyon, hindi agad humahatol sa pagkatao. Matutong makinig bago magdesisyon. Ang pakikinig ay pintuan ng pag-unawa. Kapag binigyan natin ng pagkakataon ng isang tao na magsalita, mas nagiging malinaw ang kabuuang kwento. Doon natin mauunawaan na may dahilan ng bawat kilos at may pinanggagalingan ang bawat pagkakamali. Hindi ito nangangahulugan na kinukonsinti ang mali, kundi binibigyan ng dignidad ang tao sa likod ng pagkakamali. Kapag puno ng hinala ang isip, nawawala ang kapayapaan ng puso.
Ngunit kapag pinili ang pag-unawa, nagkakaroon ng katahimikan at mas magaan na pakikitungo sa kapwa. Tandaan na lang na hindi natin alam ang laban na pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya mas mabuting maging mahinahon sa salita at mapagpakumbaba sa pagtingin. Ang mundo ay mas magiging magaan kung mas marami ang uunawa kaysa huhusga. Minsan talaga mga apo, hindi natin sinasadya na mauna ang panghuhusga kaysa sa pangunawa. Ngunit sana, huwag namang umabot sa punto na lagi na lang panghuhusga ang mas mananaig. Kayo ba mga apo, naging mapanghusga ba kayo agad? O may kilala kayo na katulad ni Monica? Kung gayon, maaari niyong ibahagi yan sa amin kasama na rin ang inyong opinyon sa ating kwento. Naway may aral kayong natutunan. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo. 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 Apo.